Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin Psalms 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Commit. Let me start this devotion with a simple story about three animals. Nag-uusap-usap ang tatlong animals sa farm. Unang nagsalita ay si Chicken. Sabi ni Chicken, alam niyo ba dito sa farm, ako ay pinakamahalaga. Kasi kailangan ako ng tao. Kailangan ako ng maraming tao, kahit ng mga bata. Kasi kaya kong mag-produce ng maraming eggs. At hindi lang yun. Favorite ng mga bata, fried chicken. Paborito ng maraming tao, chicken. Kaya masasabi kong ako ang pinakamahalaga. Kaya kong ibigay yung pangailangan ng mga tao. Pagkatapos magsalita ni Chicken, nagsalita naman ang cow. Sabi ng cow, moo! Ako ang mahalaga sa farm dahil kaya kong mag-produce ng maraming gatas. Ang gatas na kailangan sa healthy living ng mga tao. Kaya ako ang mahalaga. Kailangan ng mga tao ang lakas na nagmumula sa gatas. At ako ang makakapagbigay nun. Tahimik lamang ang isa sa kanila na si Pig. Si Pig na ang pagkakilala ay mababang antas ng hayop. Ito na si Pig. Sabi niya ay, ako ay natutuwa sa kahalagahan ng katulad mo, Chicken. Ikaw din, Cow. Pero ako, simple lang. Maaring ang ibang tao ay pinagtatawanan ako. Subalit ang kaya ko lang ibigay ay ang aking buhay. Ang kaya ko lang ibigay sa mga tao para sa kanilang kagalakan ay ang aking sarili, ang aking buhay. At ito ay nagdulot ng pagtataka at pag-iisip sa ibang mga animals. Kung iisipin natin, kung ilalagay natin sa konteksto ng tao, what a humble commitment of a pig, diba? Most people in life only want to make a contribution because a commitment costs much more. Yung okay na sa kanila ang magbigay, okay na sa kanila ang mag-share, okay na sa kanila yung makita na sila ay nag-contribute, pero walang commitment. Sa isang relasyon, hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay nang walang commitment. How about you young people? What is your commitment right now? Ano ba ang iyong pagtatalaga? Ano ang iyong commitment right now? Maybe sabihin nyo, ang commitment ko ngayon ay nasa aking pag-aaral. Ang aking commitment ngayon ay nasa relasyon. Commitment sa relationship. Kaya maraming kabataan inspired. Pero mga kabataan, kamusta naman ang iyong commitment sa Panginoon? Kamusta ang iyong commitment sa Panginoon? God doesn't want a contribution, but a commitment to Him. Now, young people, search your heart. Ikaw ba ay kabataang nagko-contribute lang para sa Panginoon o ikaw ang kabataang may commitment sa Panginoon? Baka ang dami-dami mong ginagawa, ang dami mong kinapapaguran, ang dami mong kaabalahan. Pero, is it pleasing the Lord? Napiplease ba nito ang ating Panginoon? Young people, God isn't asking anything from you. Anything from us. Bakit? Because God has done the greatest commitment for our own sake. God has totally committed Himself, seeing that each one of you, each one of us, each one of the young people succeed in life. Diba? Makita ng Diyos na tayo ay nagtatagumpay, na ang mga kabataan ay lumalago at nagtatagumpay. Sino ba ang masasabi nating best example of full commitment? Young people, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mga kabataan,
Hindi dumating si Jesus sa sanlibutan para lamang mag-contribute sa ating buhay na, bibigyan kita ng hininga, bibigyan kita ng lakas, bibigyan kita ng kailangan mo, and then, wala na. Hindi dumating si Jesus sa sanlibutan para lamang mag-contribute sa ating buhay, but the truth is that God sent Jesus Christ to make a total, complete, absolute commitment for you, for us, by doing or by dying on the cross. Diba? Nang siya ay ipinako at namatay sa krus. Jesus willingly laid down His life to be a sacrifice for our sins. A sacrifice for our sins. How awesome! How great is our God! May maiko-compare ba tayo sa great expressions of God's love? Nothing. Nothing compares to this kind of commitment. Psalms 37 verse 5 is reminding us, commit to the Lord. Commit your way to the Lord. Trust Him and God will act. Young people, the question is, what is your heart's desire? What is your heart's desire right now? Ang inaasahan ng Diyos, give God the best. Give God your best as possible as your time, your talents, and allowances. Again, give God the best as possible of your time, of your talents, your allowances. Yung best ang ibigay natin sa Panginoon. 100% magbibigay tayo sa Panginoon. Give the best as we can. As possible as we can. Best time, best of your time, your best talents, your best allowances. Again, commit to the Lord, trust Him, and God will act for you. Ito ang panawagan sa inyo ngayon ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal, dakila sa lahat, we praise you, we glorify your name. We thank you for all the blessings that you have given us. Thank you for dying on the cross for us to have life. Thank you for the gift of salvation. Thank you for your great commitment for us. Help us to commit ourselves fully for your glory. Tulungan niyo po na ang mga kabataan ito magkaroon ng malawak at malalim na pananampalataya upang lubos na magtiwala at manampalataya sa inyo, lubos na manalig at italaga ang kanilang buhay sa inyong dakilang pangalan, na sa oras na ito, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang kanilang dalahin ngayon, anuman ang kanilang burdens, struggles, turn it into a blessing na kung saan sila ay magko-commit ng kanilang buhay sa iyong kalwalatian. Use their time, use their talent, use their allowances, use their resources, O God, for your glory. Tulungan mo po ang mga kabataang ito. Empower their faith, empower their relationship with you, Father, and bless these young people. Ano man ang kanilang kalagayan sa oras na ito, yakapin mo po sila, Panginoon, at palakasin ang buhay ng mga kabataan sa araw-araw na kanilang lakbayin, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga careers, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga panalangin. Be with them, and I pray that you may grant the prayers of their heart. And this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon at sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan si Jesus.